Gandang araw po sa atin lahat 'no. Ngayon pong araw na 'to ay, nagsisimula na po ito pong, hearing dito po sa SMNI. Parang lagi po on demand, lagi pong may nagaganap dito ngayon sa, House of Representative na pinamumunuan po ni Martin Romualdez. Parang lahat po ng, pinag-uusapan sa Pilipinas ay narito po nakasentro ngayon sa House of Representative. Tignan po natin 'no, suriin po natin, parang ang sentro po ng, gobyerno ng Pilipinas sa House of Representative na po at hindi na po sa Malacanang dahil lahat po araw-araw mayroon pong pinag-uusapan na malalaki, Malalaki po ang pinag-uusapan sa House of Representative na pinamumunuan ni Martin. Kaya po napakaganda po ng katanungang, ano po ba ang tatak Martin para sa nakakaraming mga Pilipino? Ito po ba ay tatak ng kasaganahan? Ito po ba ay tatak na, 'pag narinig niyo ang salitang Martin ay, parang nasa alapaap na kayo? Yan po mga pag-uusapan natin. Ang inyo pong lingkod ay nananatili na nagsasabing ang tatak Martin ay tatak itlog, tatak epal, at tatak kapalpakan. Iyan po ang pag-uusapan natin. Ano-ano ba ang mga naganak sa tatak na ito ng mga katulad ni Martin Romualdez? Huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Ang ganda ng katanungan no nung isang, viewer natin. Siya ba ang presidente? Ang ganda ng tanong niya 'no. Bakit nakasentro lahat ng balita sa nagaganap sa House of Representative? Bakit po hindi nakatutok sa Malacanang, hindi po nakatutok sa ginagawa ng presidente, 'no? Nagtataka rin ako, eh. Okay. Pero tignan po natin, Ito po, pasensya na, pasensya. Medyo hindi ko alam kung bakit naglalag. Okay. Ayon po kay Jober Laurio, Pinoy Ako Vlog, mga nalusaw na sana to, no? Mapapansin niyo po kung ano po ang bagong development ngayon. Mukhang naiiba na po. Yung ka-unit team po ng ating nakaupo sa Malacanang, parang unti-unti po na iitsepwera yung mga Duterte. Mukhang magkakakampi na po lahat at etsepwera po ang mga Duterte. Yan lang po ang napupuna ko, no? Katulad po nito, sabi po ni Jober Laurio, parang bumabalik na sa status quo ang gobyerno ngayon. Pinaglalaban na natin ulit ang West Philippine Sea. Number 2, umuusad na ang justice system, Rappler, De Lima, etc. Number 3, yung pagbalik ng ICC. At number 4, planchado na ulit ang suot ng Pangulo. Grabe, no? Ilang panahon lang, binabanatan po ng mga dilawan kakamping ang ating mahal na Pangulo nung madikit pa po yung ating mahal na Pangulo sa mga Duterte, no? Identified pa po yung unit team with the Duterte. Ngayon po, purim-puri na po. Hindi nyo ba napupuna? Si De Lima, pinakawalan, nakawala sa kanyang 7 taon na pagkakakulong. Ang inatake Duterte, no? Ang inaatake po ng dilawan ngayon at kakamping dati po PBBM 203 billion tax, human rights violation ng martial law, etc. Ngayon, Duterte na. Confidential fund, yung pong walang kamatayang war on drugs. Ito po masasabi ko sa inyong lahat, mga PI kayo, ang war on drugs po ang dahilan kung bakit popular si Pangulong Duterte. No? Masaya po kami na inuulit-ulit po ninyo sa mamamayan na kayo ay walang mga itinatakwil nyo ang war on drugs, no? Masaya po kami
na kinukundina ninyo ang war on drugs dahil yan po ang tanging dahilan kung bakit po very popular ang Pangulong Duterte dahil sa tagumpay ng war on drugs. Mabuti naman at hindi nyo kiniklaim, no? Ang war on drugs, mabuti naman at kinukundina nyo. Katulad lang yan ang pagkundina nyo sa Dolomite na alam ng lahat ng tao na tagumpay na proyekto pero pilit po ninyong pinasasama, no? Ganyan po ang war on drugs. Akala nyo ba yung pangkaraniwang mamamayan naboboto sa 2028? Akala nyo ang war on drugs sa kanila ay masama? Hindi po. Mabuti po sa amin ang war on drugs. Okay. Mamaya ko na po magre-react sa SMNI kasi para papanoorin ko po 'yan. Nasabay lang sa aking sa aking live. Kitang-kita na po ngayon yung alliance po. Hindi ko po alam kung eto naggagamitan lang tong mga to laban sa mga Duterte. Alam na po natin ngayon na nagkakampi-kampi po sila laban po sa mga Duterte. Ngayon, tao po magpapasya. Lahat ng magagandang proyekto ng mga Duterte, pinasasamahan lang nila sa tokis lang. Pero sa pakiramdam natin, no? Alam natin yung naganap sa war on drugs. Mahirap pong i-deny yan. Real talk po. Okay. Mahirap pong i-deny yung naramdaman ng mga tao. Yung 10 years na passport, 10 years na lisensya, walang bayad sa state colleges and universities, magtitiwaywayan tayo ng mga ginawa ng mga Duterte. Hindi nyo po pwedeng madinayan. Okay, punta po tayo rito sa tatak ni Martin Romualdez. Dahil nakasentro po ang balita sa lahat ng ginagawa nitong House of Representatives, no? Buhat po nung sinimulan nila yan yung sa confidential fund. Nakakita si Martin na maganda, ito na ang pagkakataon ko para makahiwalay sa mga Duterte. Ito na yung pagkakataon ko para wasakin na yung mga Duterte. Real talk po. Yan pong House of Representatives na yan, ginamit ni Martin. Laban po. Makikita po natin ngayon yung pagkakaiba ng tatak Duterte at saka tatak Martin. Opo, hindi po tatak Marcos. Tatak Martin po nangingibabaw ngayon. Hindi po tatak Marcos. No? Ito pong administrasyon na to, hindi ko po alam kung bakit yung tatak ni Martin ang nangingibabaw sa atin ngayon. Pati po media, ang sentro si Martin. Araw-araw nariyan si Martin. Araw-araw po, dalawa po pinag-uusapan. Si Martin at ang mga Duterte. Alam na alam po natin, no? Kung bakit po pinag-uusapan yung Martin, hindi nawawala sa limelight. Bakit po? Huwag kayong pauso ng mga puso-puso. Mga cartoons character naman kayo. Huwag niyo po akong iniintindi. Bago pa po ako, kung iniintindi niyo po na high blood ako, bago pa po ako nag-blood, high blood na po ako. Yan po ba gusto niyong ibig sabihin? Okay. Nakakatawa po, no? Dahil ang mga Duterte pinag-uusapan dahil lahat ibinabato na sa mga Duterte. No? Ibinabato na lahat. Pero, ano po ang napapatunayan mismo? Yung kapalpakan nila. Isa-isahin po natin, ha? Ito po, kanina lang. Kanina ba o kahapon? Kahapon lang, nung isang araw lang, nakita natin na nagtatakal ng bigas. No? Si Martin. Okay. Ito po talaga ang pinakamagandang larawan ng tatak Martin. Isang araw lang po, nagtatakal siya 20 pesos, yung ngisi niya hanggang tenga. No? Parang very visual. Ang maganda po rito dahil may mga picture po tayo, hindi na po natin kinakailangang i-imagine. Very visual po, nagtatakal ng bigas. No, kinikilo ang bigas, binibenta ng 20 pesos isang kilo. Isang araw lang, buhat na nagbenta ng bigas si Martin. Ano nangyari? Ano po nangyari? Pinatigil na po yung pagbebenta ng bigas. Bakit po pinatigil ang Yan po, ganyan po. Yan po ang pinakamagandang larawan
nang nauuna po yung projection, no? O magbenta tayo ng 20 pesos, diniklara mo isang araw, 20 pesos ang bigas, nagpapalakpakan ng mga tao. Yung mga ibang tao, yung mga taga-ibang lugar, naiinggit. Aba, bakit po? 20 pesos sa Cebu. Speaker Martin, baka pwede naman sa amin din yan. Isang araw lang po ang tinagal. Wala pong ekonomista na makakapagpaliwanag paano sila nakapagbenta ng 20 pesos na bigas. Paano nila masusustain? Wala po. Pero ano po ibig sabihin? Dinideklara ninyo na meron kayong proyektong ganun, nakisama ka, talagang ikaw yung mukha. Ikaw yung naging mukha ng 20 pesos na bigas. Ano po ibig sabihin? Isang araw lang. Ang ganda ng visuals. Isang araw lang pinasarap ang buhay ng mamamayan dahil sa 20 pesos yung mga nakabili lang. Isang araw lang tapos na agad. Ganyan ang Tatak Martin. Yan po ang naglalarawan. Walang pangmatagalang gain. Ang Tatak Martin, panay forma lang, panay paeta lang. O isa pang itsura, nariyan sana natin, itlog, dalawa-dalawa. Hawak-hawak ni Martin ang dalawang itlog. Nagrereklamo. Basta po nagreklamo na si Rendon, totoo pong may reklamo na yan. No? Totoo po nagrereklamo na kasi nagreklamo na si Rendon. Mataas ang presyo ng itlog. Ano po ang Tatak Martin? Paano po nilulutas ng katulad ng isang Martin Romualdez ang taas ng presyo ng bigas, ng presyo ng itlog? Antindi po ng solusyon. Ito po ang Tatak Martin. Mataas ang presyo ng bigas, pag-usapan natin yan. Very good. Puta, pinag-uusapan agad. Antindi. Kaangal pa lang ni Rendon. Mataas ang presyo ng itlog. May solusyon kagad ang Martin Romualdez. Yan ang Tatak Martin. Agad-agad. Action, solusyon. Puta, mga nakapaligid sa kanya, tulpo. Alam nyo naman yung mga tulpo, action agad. No? Ano yung action? Pag-usapan natin. Nag-usap kagad ng mga congressman. Ang solusyon nila, titimbangin ba o ibebenta ng per-peraso? Asan dun yung bababa ang presyo ng itlog? Hindi na importante yan. Ang importante, pinag-usapan namin. Ang importante, meron kaming ino-offer na solusyon. Titimbangin ba o ibebenta ng per-peraso? Yan po ang Tatak Martin. Itlog na mahal ang presyo, ang solusyon, titimbangin ba natin o ibebenta ng per-peraso? Galing, no? Okay, ano pa po ang Tatak Martin? No? Ipinagtanggol ang isang miyembro, si Franz Castro, kaya lumaki ulo. Naggawa ng resolusyon para ipagtanggol si Franz Castro. Dito na po, nabiyak na. Dito na po, yung lamat na. Actually, saan ba nagsimula yan? Confidential fund. Pinasama nila ang confidential fund, pinasama nila ang Vice President Sara Duterte. Iyan po ang Tatak Martin. Sino po pinuno ng HOR? Si Martin Romualdez. Kinwestiyon lang ni Franz Castro, tinanggalan ng confidential fund si Sara Duterte. Ngayon, natutuklasan natin, hearing kahapon, yung mga katotohanan ng sinasabi ni Sara Duterte. Ano yung sinasabi ni Sara Duterte? Yung Makabayan Black ay may kaugnayan dyan sa mga rebelde. Isang rebelde, dating rebelde, nagsalita. Si Manuel mismo. Recruiter, ayon kay Senator Bato. Kaya tanggalan natin yan. Kasi sabi ng Makabayan Black, tanggalan natin ang confidential fund ni Sara Duterte kasi ang hinahabol niya yung mga recruiter ng mga senior students para maging rebelde. Pag tinanggal mo yan, siyempre, mahihirapan pero magtatrabaho pa rin ang
Yan po ang Tatak Martin. Di ba? Nakikita po natin ngayon, napaka-contrast po. Yung isa, trabaho ng trabaho, si VP Sara, tinatanggalan ng pondo, pinasasama. Hanggang ngayon, wala na patunayan na paglabag si Sara Duterte. Anong gusto pang palabasin? Patunayan niya na wala siya nilalabag. Yan po ang Tatak Martin. Ikaw na inaakusahan, ikaw pa magpapatunay na wala kang kasalanan. Diyan po nagsimula yan sa confidential fund. Nung bumuelta yung mga Duterte, titindig ako, tatayo ako. Willing silang ipagtanggol. Ang pinakamakapangyarihan ngayon, ang mga congressman. Yan po, real talk po. Tatak ni Martin. Nagsabi kayo, 1.8, tinatanong ng SMNI, 1.8 ba ang ginastos ni Martin? Agad-agad, meron na kagad investigasyon. Yan ang Tatak Martin. Wag na wag kayong kakantiin ng House of Representatives. Iimbestigahan kagad kayo. Mas mabilis pa kay Tulfo. Okay na ba? Bakit po iniimbestigahan yung SMNI? Ha? Huwag po natin kakalimutan, malapit na malapit po. Diyan po lumalabas si Pangulong Duterte sa SMNI. One shot, investigasyon, tatanggalan para sa prangkisa agad. No? Nagtatanong lang pala si Ka Eric. Sabi ni Ka Eric, nagtatanong lang ako. Pero natatak na yan sa mga yung tanong ni Ka Eric, na totoo ba na 1.8 billion ang travel? Natatak na yan sa mga Pilipino eh. Totoo kaya yan? Kita mo naman 1.8 billion ang pinag-uusapan. Nasingit pa rin ni Jaime. Di ba, papaalala ko lang sa iyo, Jaime Maria. Hindi ba kinasuhan na yan? Yung 125 na yan? May kaso na yan. Sinabi na ba ng korte? Sa korte na yan. Ako naman, no? Niloloko mo kami. Ang cute-cute mo naman. Hindi na po ubre yung ganyan. Tatak yan. Tatak ni Martin yan. Tatak ng kapalpakan. Tignan po ninyo. Lahat po ng dumaan. Lahat ng minadali. Ano pa po yung dumaan dyan na minadali? Sa House of Representatives. Maharlika Fund. Dumaan na. Batas na. Bakit ni-review pa rin ang Maharlika Fund? Bakit kaya hindi pa rin napatupad yung Maharlika Fund? Dumaan na sa kanila yan. Tatak Martin yan. Lahat po na nagaganap ngayon, nakaguluhan sa atin. Pinag-uusapan po, panay paano pababagsakin. Panay paano pababagsakin ang Duterte. Wala po ba tayong ibang problema, mga kapatid? Magpapasko po. Ang tanong ko lang, mga congressman, wala kayong nakikitang problema natin. Yung mga may silbi namang senador, nag-aabang lang po sa Congress. Inaabangan lang po, ano ba ang topic na sa House of Representatives? Baka nahuhuli ako. Sabi ni Rizon Tiberos, sisikat na naman si Martin ito. Meron silang investigasyon meron silang resolution sa ICC. Hindi ako papadaig. O sunod-sunuran. Sunod-sunuran lang po. Dineklara po ni Martin yan. Yan po ang Tatak Martin. Inunahan niya yung Senado. Susunod sa amin yung Senado, sabi ni Martin sa isang interview niya. Pag tinanggalan namin ng confidential fund si Sara Duterte, susunod ang Senado. Sumunod po ba? Opo, sumunod po. Tatak Martin. Susunod lahat dapat. Pero ano yung sinusunod natin? Lahat. Puta, sinabi lang nila na merong ICC resolution. Buong-buo na, hindi tayo makikipagtulungan. Ang dami pong pronouncement. Maghanap lang po kayo. Ang daming pronouncement ni Pangulong Marcos. Pero dahil po, nagsalita ang pinakamakapangyarihang House of Representatives. Pag-aaralan na natin yan. Tatak Martin medyo tayo, kahit ako presidente, teka muna. Pag-aralan muna natin. Mahirap na. Bakit kaya?
Ano kaya meron si Martin? Lahat napapasunod niya. Senado, pati mga dilawan at kakamping sumusunod na kay Martin. Antindi. Power, power. Hindi na. Walang Tatak Marcos. Tatak Martin ngayon. Hindi po Tatak Marcos. Wala po yan. Nagsabi ba si Pangulong Marcos na papasukin yung ICC? Hindi. Pero anong pinag-uusapan natin? Yung sinasabi sa House of Representatives. Basta tungkol sa Duterte, yan ba, House of Representatives, pagpasok ng ICC. Sino po ba punteriya ng ICC? May iba pa po bang tao? Wala na. Duterte. Sino po ba confidential fund? May iba pa po bang taong involved dyan? Si Sara Duterte lang. Duterte lang po nakapokus ngayon. Yan po ang kaawa-awang kalagayan ng Pilipinas. Wala tayong ibang problema. Wala tayong ibang problema sa Pilipinas na dapat pagtuunan ng pansin. SMNI, ICC, Confidential Fund. Yan po ang importante dahil lahat yan may kanalaman sa mga Duterte. Di ba? Lahat ng may kanalaman sa Duterte. Yan po ang unahin natin. Bakit? Mataas ba presyo ng bilihin? Wala naman kami nababalitaan. Ang binabalita ng media lahat, kasamaan ng Duterte, masasamang tao, demonyo. Kaawa-awang Pilipinas, pero ramdam ng mga tao yan. Hindi nyo malilin lang ang mga tao. Kahit na anong spin ninyo, no? O yan, ang pinag-uusapan. Paano nyo papapasukin ng ICC? Nagsalita na DOJ, nagsalita na si Minandro, Solgen. Wala pa rin yan, tuloy pa rin. Basta tayo, meron tayong sarili rito sa House of Representatives. Wala tayong, anong Solgen sa atin? Iba ang House of Representatives. Tayong pinakamataas sa lahat ng mas mataas. Mas mataas pa tayo sa Earth. Nararamdaman ng taong bayan yung ginagawa ninyo. Walang pinag-uusapan ngayon paano mapapababa presyo, wala po yan. Duterte, paano papasok ang ICC, paano tatanggalan ng confidential fund, paano tatanggalin yung SMNI, paano lahat, tungkol sa lahat ng Duterte. Yan po. Mataas pa sa Earth. Hindi na lang po mga pinakamataas dito. Wala na kaming pakialam. Dehin bukiki kayo pagtatanggol namin ng mga Duterte. Kung December 4, matutuloy po yung December 4, magkita-kita po tayo sa Earth. Pakita po natin na may sumusuporta sa mga Duterte. Ano ba yung December 4? Hindi ko alam kung ano mangyayari sa December 4 eh. Tindi po. No? Ayan. Panay palpak naman. Tatak ng kapalpakan, tatak ng kaipalan. Yan po yan po ang kumukulob po sa Pilipinas ngayon. Sila po ang nakakapanghari ngayon. Di ko nga alam kung ano meron sa December po, saan pupunta eh. Saan ba meron? Sino ba nananawagan? Wala naman kasing mga announcement eh. Tanga. Grabe po. Gravity. Ang daming problema ng Pilipinas na wala po lahat. 'Di ba? Tignan po ninyo, pero maganda rin po eh. 'Di ba? Nung panahon po ni Pangulong Duterte, ang ganda po ng ekonomiya natin. Tuloy-tuloy po yung build. Ang dami pong proyekto. Ngayon halos wala kayong mabalitaan na proyekto, panay pangako, no? Ngayon po wala na po yung mga inaasahan natin proyekto, hindi natutuloy, no? Pero wala po 'yan. Bakit po?
May bumabanat po bang media ngayon? Tama yung sinasabi ni Pangulong Duterte. Wala pong bumabanat ngayon. Wala pong oposisyon ngayon. Yung dati pong original na oposisyon na naghanap ng kung ano-ano, naghanap ng mga tax, naghanap ng mga katarungan, naghanap ng naninigaw na nadaya kami. Wala na po ngayon. Tahimik na. Si Jobber Laureo, bumalik na raw yung gobyerno. Napapagkakatiwalaan. Planchado na raw yung damit ng Pangulo. Yun lang ang sukatan niya eh. No? Pag planchado na damit, maayos na ang lipunan. Ang maganda lang ngayon, wala nang biglang problema ang Pilipinas. Real talk po. Nawalan na po ng umaatake sa mga problema ng Pilipinas. Maganda rin eh. Maganda rin naman, parang, nga no, nawala na bigla ang problema. Isa na lang po ang problema ng Pilipinas ngayon. Si Duterte na lang. Yung mag-aman Duterte na lang ang salot sa Pilipinas. Wala na po lahat. Wala nang binabalita na kung ano-ano. Maaluan siguro buhay ng mga Pilipino ngayon. Walang lumalabas na survey na mahirap eh. Walang lumalabas na survey na tungkol sa mga kriminalidad eh. Antindi, no? Ang sarap din eh. Ang sarap din mabuhay ngayon sa Pilipinas. Wala tayong ibang problemang nilulutas. Yung mga mambabatas po natin, wala pong ibang problemang pinag-uusapan kung hindi ano ang paraan ng pagbebenta ng itlog. Kikiluhin o titimbangin. Wala po. Panay pasalamat nga. Maganda rin. Nabura nila ang mga oposisyon. Ang husay. Yan ang tatak, Martin. Wala na pong oposisyon. Wala na pong biglang problema ang Pilipinas. Bakit ko po natiyak na wala na problema? Wala na pong problema ang Pilipinas. Wala na pong mga mataas na presyo. Wala na po lahat. Kasi wala na nagbabalita eh. Hindi ko nga po, ang alam ko, December 4 ba kung matutuloy yung arraignment? Arraignment ba yun ni Pangulong Duterte? Isa na lang po ang problema ng Pilipinas ngayon, mga Duterte na lang. Kaya pag natapos po, pag napapasok po natin ng ICC, wala na tayong problema lahat. Ang galing, no? Ang galing din ng media, no? Noong araw, puta, umutot lang yung isang gabinete. Kala mo. Makabili nga ng anong tawag dyan? Megaphone. Mabili nga ako kahit mag-isa na lang ako. Puta, kung walang susuporta sa akin, ako na lang mag-isa. Magrarally ako mag-isa. Gigil na ako eh. Biglang wala na tayong problema sa kahirapan, wala na tayong problema sa krimen, wala na tayong problema sa pagtaas ng presyo ng bilihin, wala na tayong problema lahat sa lahat-lahat. Wala na tayong problema sa mga proyekto ng pamahalaan. Wala nang problema kasi wala nang ginagawa. Wala nang proyekto. Tahimik na yung mga proyekto natin kasi wala nang proyekto. Wala na kasing proyekto. Hindi nyo na ituloy. Tahimik ang mga proyekto paggawa ng proyekto kasi walang proyekto eh. Magre-real talk po tayo rito.
Yun na lang talaga hinihintay ko eh, yung traffic eh. Ba't kayo malulungkot eh? Wala nang umaangal ngayon. Wala nang umaangal sa kriminalidad. Wala nang umaangal sa mga droga. Wala nang Bilib ako eh. Yun lang palang solusyon ng problema. Huwag i-report. Huwag ibalita. Ang tanong ko sa buong media, bakit wala nagbabalita?